Hello there! Today ay napaka-special ng araw ko kasi bukod sa bumalik ako sa pagbablog o pagre-record ng mga videos ko, as most of my friends requested ay dahil pupuntahan namin ang isa sa mga lugar on my bucket list. At syempre, bago yan, ipapakilala ko po muna sa inyo ang aming pinakamasipag at pinakamabait na driver na si Farwan. At kasama ko din sa aking gala ang magkapatid na si Yong at si Ate Chi. Mga manay, na-miss ko nga talaga ang pagbablog dahil sa sobrang excited ko ay putok na putok nga ang mga tagiyawat ko. Putok na putok ang labi ko dahil talaga nga namang pinaghandaan ko ang aming gala. Totoo nga pala talaga na mas natutupad kapag unplanned ang mga bagay-bagay. Ngayon, masasabi ko na talagang sa wakas, nakulayan na ang matagal naming planong gala. Kaya ko naman tinawag na unplanned kasi nga, hindi naman namin schedule at in-expect na sa wakas makukulayan na since hindi naman kami pare-pareho ng day off. Kaya samahan niyo po ako na libutin kasama ang aking mga kaibigan ang isa sa mga sikat na pasyalan dito sa Dubai, ang Miracle Garden. Pagdating nga namin sa mismong lugar ay napakaraming turista at iba't ibang lahi. Bumungad agad sa amin ang napakagaganda at napakatataas at creative na pagkagawa ng mga parang walis. So naghanap nga kami ng aming pwedeng mapagparkingan since punong-puno ng mga sasakyan ang parkingan kung saan napakaraming mga turista. Oh, pambansang ano yung Anahaw, di ba? Anahaw, pambansang dahon. Amaze na ako sa lugar. Nakakita ba naman ako ng Anahaw? Pakiramdam ko tuloy, nasa Pilipinas na ako. Tada! Dumating nga kami ng alas 2 ng hapon sa Dubai at umalis naman kami ng eksaktong tanghali mula sa Abu Dhabi. 2 oras lang ang biyahe. At syempre, bibili muna tayo ng ticket as our access para ma-enjoy ang lugar. Here is my Emirates ID. And your Emirates ID. 350, no? Ang arte ko talaga magsalita. And ang lakas ng boses ko, paano po kasi hindi kami masyadong magkarinigan ang ingay ng kapaligiran. Pansin niyo po yung mga tagiyawat ko, putok na putok. Nagka-acne breakout po kasi ako recently dahil sa mahilig po kasi ako kumain ng mga processed foods at mga mamantikang pagkain. Hay naku! Card, the one is card, then the rest is cash. Namiss ko nga mga manay ang pagre-record ng mga videos ko. Nabusy po kasi talaga ako recently. Paalala po ha, masyadong mahaba po itong mga videos ko na to. Kaya samahan niyo po ako ha. Maraming salamat! This one also, and I'll give you, so sorry. Pansin niyo po, ganyan po talaga ako magsalita, tunog mandirigma. Hindi malumanay, mukhang lagi naghahamon ng away. Wala kasi sa pamilya namin ang soft-spoken, pero kahit ganito, sweet naman ako at sobrang genuine. Char! Yung, buta na sa, paano kayo bakit nalimot sa ating mga magkalimutan. Thank you very much. Tara. At eto na nga, may mga tickets na kami. Tada! Basta kayo Pagpasok nga namin ay napakaraming puti. Baka dito ko na makikilala ang aking afam. Afam, sagot sa kahirapan. Hindi ba Japan? At sa sobrang saya ko nga mga manay, napasayaw tuloy ako. Na-amaze naman at napaaywas pa. Shout out nga pala sa aming napakasipag at napakagaling na driver / cameraman / photographer, si Kuya Farwan. Habang inaantay niya nga kaming mga nagbibihis, ay agad naman siyang nag-ikot-ikot sa hardin para kuhanan ng mga souvenirs na mga binebenta sa loob ng hardin. Alam nyo ba na meron din silang necklace art section sa loob at meron din silang charcoal painting. At
self-portrait na pwede niyong iuwi, syempre kapag binili nyo, at meron din silang mga cutie-cutie stuffs katulad na lamang ng ceramic pot, keychain at marami pang pwedeng gawing souvenirs. Their washrooms. Hello. How are you? Nakapang madam tayo. At tada! Tapos na kami magbihis. Ready ng umaura. Napakaraming ang afam sa loob. Afam here, afam there, afam everywhere. Kasagsagan nga ng kainitan ng aming mga aurahan. Kaya apura lilim ni madam. Pero kiber lang. Ito ang pinakagusto ko. Ayan, una nga naming inaurahan, itong dalawang kabayong magkaharap. This is one of my favorite videos po na meron ako kasi alam nyo po, napakaganda ng ambience dito at ako po yung nagplano para sa aming outfit together, twinnings together at syempre hindi rin papatalo yung kapatid. Kung merong aura ang panganay, syempre dapat ang bunso din. Ito pa. This is my second aura. Gusto ko ring kuha na to. Feeling ko, nasa Encantadia ako, pinatawag ni Amihan. Feel na feel ko pa nga. Ay wait, ito pa nga palang lagusan. Nahanap na ng 3 sangre. O diba, ang ganda? Napakarami nga ditong turista. Sweet couple, pwedeng-pwede sa mga bata dahil ang daming mga magagandang bulaklak at magagandang atraksyon. Pwede ring isang buong barangay. At ito namang malaking elepante mula sa talampakan hanggang sa kanyang parang trompeta ay purong bulaklak at mga halaman. Lahat ng mga gahiganting animals nga na maipapakita ko dito sa video na to ay purong mga bulaklak at mga halaman. Katulad na lamang mamaya ng peacock, meron ding napakalaking orasan, butterfly, castle, arko at marami pang iba. Paalala po ha, bawal po palang pitasin lahat ng mga bulaklak na andyan. Ang cute nga naman itong mga dwarf emerald na to na nagmistulang pahingahan ng mga turista kapag pagod na kakagala. Ang laki-laki po ng elepante na yan, nakakalula. Pwede rin pong pahingahan kapag napagod na po kayo kakagala. Oh, di ba? Ang ganda ng model ko, parang laging in character kapag nahahagip ng camera. Aba, asan yung entry mo? Pasok, luningning! Nilapitan ko. Hanggang sa O diba, binigyan din namin ng chance na maka-aura si Kuya Farwan dahil minsan nga lang naman ito, once in a lifetime moment with us. O, pasok mga kamekos-mekos dyan. Alam nyo ba mga manays, pagdating namin, hinanap ko kaagad yung pinakasikat na babaeng nakahiga dyan, pati ang Mickey Mouse at Minnie Mouse. Pero balita ko, taon-taon pala talagang pinapalitan ng hardin ng iba't ibang disenyo ng gamit ang mga bulaklak at mga halaman. Hindi ako na-inform dun sayang. Tingnan nyo to, itong dalawang ante na to. Drama on the peak. Hala yung, kaganda yung pang reels din. Oh, diba? At talaga nga namang ang Kuya Farwan, diba? Kahit na kami ang kasama abay busy din naman sa iba. At pero kahit ganon, aura pa rin with Yong. Laging in character. Ito rin, gustong-gusto ko rin tong mga arko na to na parang may mga maliliit na payong. Sobrang lilim at ang sarap-sarap magpahinga dito. Ito naman, yung mga hobbit o dwarf place kung tinatawag. Ang cute! Ang sarap magpahinga dito. At eto na ang pinaka-first pahinga namin together. Nakakapagod, nakakahapo. Bukod sa sobrang init, nakakahapo talaga. Pero napakarami pa ring mga turista, hindi nila alentana yung init. Eto naman, pag may kuha ka sa hagdan na to, tsamba mo. If you know, you know. Perfect spot naman for family picture itong tinatawag nilang floral clock. Napakaraming mga nagpapapicture dito.
The garden was launched noong 2013 at binubuksan ito tuwing Valentine's Day. It occupies over 72,000 square meters at tinagurian din itong world's largest natural flower garden na mayroong 50 million flowers at 250 million plants sa loob ng hardin. Noong April 2015, the garden was given the Mossel Award for New Garden Experiences of the Year by the Garden Tourism Award 2015. At alam nyo ba na ang pasyalan na ito nung ginagawa pa lamang ay nag-hired ng 400 manggagawa para mabuo ang konsepto na ito? Ay grabe, sa sobrang init ng lugar parang gusto ko nang maligo dito. At trivia nga ulit mga manay, alam nyo ba na binubuksan lang ito mula Oktubre hanggang Abril kada taon at nagsasara naman mula Mayo hanggang Setyembre dahil sa high temperatures na umaabot sa 40 degree na kung saan hindi conducive o kaaya-aya sa mga halaman. At ayon nga sa source ko mga manay, bali-balita nga magsasara ito kasabay ng Global Village. Kaya ayun, sinamantala na namin. As you can see, napakarami kong aura dito. Ang ganda-ganda kasi ng mga puso na to. Punong-puno ng mga bulaklak. Lakas makababae. O isa pa to, lakad-lakad kunwari, lakad-lakad kunwari. O pak, 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 pak. O kahit pagod-pagod na si Kuya Farwan, go lang ng go. Alam nyo ba na habang ninanamnam namin yung lugar, napakarami naming nakitang mga influencers at vloggers, not just only Pinoys, pati na rin mga internationals. Ito ngang magandang dilag na to, I heard she is explaining about Miracle Garden, doing ad-libs and impromptu using her language. Oh, napa-English tuloy ako. Ninamnam din namin tong mga heart tunnels na to. Ang gaganda kasi. Ito naman ang Smurfs Village. Naaliw talaga ako dito since naging paborito ko rin before ang Smurfs. Welcome to the Smurfs Village. Ang cute at nakukulay naman talaga itong mga tirahan ng Smurfs. Yung parang mga kabute. Sobrang naaliw talaga kami. Abay, pagkakita ko nga sa mga Smurfs, nabuhay talaga ang inner child ko. Abay, gusto ko maglaro dyan, kaya lang, sinita ko ng guard. Napakaraming mga magagandang halaman, katulad na lamang ng mga sunflowers na yan, o. Etong mga gahiganting mga ibon. Diyos ko, ang gaganda at berdeng-berde ang mga halaman at ang lulusog. Na-curious tuloy ako. Paano kaya nila ito inaalagaan at na-maintain ang pagpapaganda ng hardin? Alam nyo ba na ang hardin ay pasok sa Guinness World Records noong 2013? Declared as the world's largest vertical garden at longest flower wall in the world. Medyo mahigpit nga lang ang mga security guards dito. Medyo madaming bawal kasi nga meron din naman siguro talagang mga pasaway na mga turista. Katulad na lamang ng bawal umupo malapit sa mga halamanan at malapit sa mga tirahan ng Smurfs. Tuloy, imbyer na tuloy si Ante. Baka bawal lang talaga tumambay ng matagal sa entire Smurfs Village. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, that your heart desire. Matapos naming lisanin ng Smurfs Village, nagpahinga ulit kami. Balik tayo sa question ko kanina. Napag-alaman ko na ang mga bulaklak pala na ito ay maintained by reuse of treated wastewater through a drip irrigation method na may average amount of 757,082 liters or 166,535 imperial gallons or 200,000 US gallons of water per day. Basta, isang galon lang ng tubig yung alam ko. So, eto na nga yung proseso kasi sobrang nako-curious ako. According to the officials of Dubai Miracle Garden, the Dubai municipality retreats the grey water of the city and sends it directly to the garden.
The garden again refilters the water and converts it to high-quality waters for its usage in the garden. Ay, ang arte ng water ko. Hindi pala ako nakakuha ng video ng Dubai Butterfly Garden. Sayang. Ito naman, sobrang ganda nito sa gabi. As you can see, nagsisimula ng magkaroon ng lights, yung mga parang antenang pabagsak. Sobrang romantic nito sa gabi. Perfect for couple. Ito namang pathway nito, bago mag-exit, makakakita ka ng napakaraming retail shops. Nagbebenta sila ng samot-sari katulad na lamang ng iba't ibang kasuotan ng mga turista katulad ng mga Indians. Meron din dito mga kandura, abaya, at nagbebenta rin sila ng ginto. Mabuti. It's 100 والله I give you a good discount. Magkano yung pasweldo, madam? Napakasikat din itong teapot spot na to. Ang daming nagpapapicture dito. Nabanggit ko kanina ngayong about sa mga traditional clothes ng mga Indians, hindi lang Indians, at meron din namang mga abaya at kandura na available sa shops. Yala, let's go. Masaya talaga kami dito sa mga higanting babaeng umiikot. Buhay na buhay ang mga inner child namin. Alam niyo ba, ang mistulang palda nito ay punong-puno ng mga bulaklak. Oo, tama. Yung mismong palda ng mga prinsesang umiikot na yan. Diba, nakakamangha? Paano kaya nila ito ginawa? Ang magbuo nga ng puzzle, hirap na ako. Wala akong kusa. Dito pa kaya? Uy, ang Gina in the battle. This is our last pahinga while waiting for Manay Biday. Yung isa pang Manay Biday, si Ate Marlene. Humabol lang kasi siya sa gala. Sa tagal nga namin ng kakaantay sa kanya, nagpahinga kami ng halos 1 oras dahil sobrang hapong-hapon na agad kami. Hindi pa nga namin napuntahan yung iba't pang magagandang spots sa lawak ng lugar. Oh, eto na, eto na. Wow! Pasok na, Ningning. Asa yung damit mo? Hayaan mo na kay gusto. Ang parang man si Joy. Opak, change outfit ang lola. Ay, ganda-gandara. Oh. Gayak na gayak ang Manay Biday. Katulad na lang ng mga spots na to, kamangha-mangha. I suggest nga mga Manay, huwag kayong uuwi hanggat wala kayong kuha sa Floral Clock, Butterfly Garden, at sa Heart Tunnel. Ang gaganda kasi. I can show you my underarms, thick and dark and the hairs are growing. Sample ulit. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Dito pala si Farwan. Tell me, princess, now when did your heart desire? I can open your eyes, take you wonder by wonder. I hold you up. Dito pala si Farwan. Tell me, princess, now when did your Kinukuhanan pala ako ni Kuya Farwan dyan ng video habang kumakanta ko. Parang timang lang. The concept of the first Miracle Garden project was formed under the agreement between Dubai Land and the Dubai Properties Group Destination. The project development was complete under the agreement with a car landscaping and agriculture company at pinangunahan nga ito ni Jordanian businessman na si Abdel Nasser Rahal. And did you know, ang arte ha, na ang project na ito ay gumastos ng estimated at 40 million dirhams or equivalent of 11 million US dollars? This is my friend Margarita. Halika na.
My sexy friends. Si Ate Marin, isang bagsakan na pero ang daming magaganda po dahil sa camera niya, no? Isa pa dito na yun. Si Ate Marin dito. At tinapos na nga ni Manay Biday. Wala nang extra-extra. We are here in Miracle Garden, Dubai. Guys, say hi. Hello. Hi. Welcome to Dubai. Margarita. Habibi, come to Dubai. Habibi, come to Dubai. It's very nice here. Saba diha, maganitan ka nga ni Manay Biday. So ito, kumain muna kami as our iftar bago umarangkada pa uwi. Siyempre, binusog din muna namin ang aming Kuya Farwan para sa susunod na gala, hindi kami iwan. Indian yan. Matatagpuan naman ang Miracle Garden sa Street 3 Al Barsha, South Dubai. Bukas ito mula umaga hanggang gabi. Ang tickets naman ay nagkakahalaga ng 65 sa residente at 95 dirhams naman mula sa turista or nagkakahalaga ng 1,500 sa Philippine peso. For inquiries, you can contact them 04-422-8902. Hanggang sa muli, paalam. Maraming salamat po, buyers!